Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen po. Magsigayin po tayo at palakpakan po natin ang Panginoon.
ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo.
manalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa araw na to. Lord, at nubayan na po si Pastor Benny na magsasalita ngayon. Patuloy mo po, Lord, na gagabayan na bawat isa sa amin dito na ino pong initignan sa amin, bawat isa sa amin para po dito. Lord, gabayan mo po kami, Lord, sa amin po pakikinig na ino po salita sa amin pong service para po dito. In Jesus' name, Amen. Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin po natin ang isa't isa. Isang linggo po tayo hindi nagkita, kaya kamustahin po natin ang ating mga kapatid. Ayan, welcome po. offering. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalayagyan. Ayan, kaya po, kapag tayo po ay nagbigay sa ating Panginoon, ay doble-doble pa po ang ibabalik niya sa atin ng mga blessings. Amen po ba? Amen! Amen.
Panoorin po natin itong maikling video na to na ginawa po ng ating kapatid. Ang kanyang life testimony noong nakilala niya ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, si Sister Kim pala to. Life testimony ni Sister Kim. I am Kim, one of the staff member ng JTCS, and I'm here to share to all of you how God saved me from separation from Him, how God changed me, how God brought me out of anxiety, sa mga problems, sa pagiging pessimistic person, or yung pagiging negative po isip, at kung paano ako inalis ni Lord sa mga gawain hindi makakabit sa akin. Before ang buhay ko po, bahay, trabaho, ulit-ulit po. Minsan after work, kasama ko po mga trabaho ko, lagi po may naayon ng inom. Minsan naman po kapag rest day, kasama ko yung mga friends ko, para mag-happy-happy. Or minsan, inom pa rin po. Minsan, si Sister D at mga po yung nag-aaya sa akin yung BI ko talaga. Biro lang po abang maniwala po. Since sa restaurant po ako nag-work before, yung weekend po sa amin sobrang busy. Yung po talaga yung pinaka-peak namin. Sobrang daming tao. Yung araw na sobrang nakakapagod po talaga. Yun na, yung tayo na yung pag sinila po namin pagsimba. Sunday. Nasa trabaho po. Hindi po kami pwedeng mag-rest nila ng weekends. Dahil yung ulit po talaga namin na araw. Pero before, din po talaga ako para sa iba. Nakakahiyaman aminin, pero tulad din po ka ng iba na mas gusto na lang magpahinga or gumana kaysa magsimba. Ganun po ako before. Nung time din na to, marami din po akong kalpuhan. Hindi ko na lang din po i-mention. Parang isang kahangalan niya po na sobrang nagpapakapagod ako sa pagtatrabaho. Pero wala naman po akong napapala. Halos hindi po ako nakaipon ng time na to. Since ang sa akin po, napupunta ako sa mga base namin, sa iba namin gasusin ni Mama. Way back 2019 po kasi, bumukad kami ni Mama. Yun po yung time na nag-iwalay po sila. Kaya nakupahan po kami ni Mama. Nung dumating naman po yung time nung pandemic, na sobrang pagod na din po siguro, bumigay po yung katawan ko. Nagkaroon po ko ng mild pneumonia. Matinding ugot-sipon po talaga na umabot ng isang buwan. Pero nung okay na po ulit, patuloy pa rin po sa pagtatrabaho. Ngayon ko nga lang po nare-realize, siguro yung time na nagkasakit ako. Siguro yung sign na na mag-resign na. Pero, kailangan magtrabaho. Tinuloy ko pa rin po. Then after 6 months naman po, matinding anxiety naman po yung na-experience ko. Siguro dahil sa sobrang pagod at stress. Then ito rin po yung time na nagkaroon po ako ng sakit, yung psoriasis po, or sakit sa balat. Yung period na po, I really felt lost and empty. I was too rebellious and curious sa maraming bagay. Totoo po yan. May time din po before na naglayas po ako ng bagay dahil nag-away po kami ng mama ko. Then yung time na yun, sobrang maintinding po yung ulo ko. Hindi rin naging po yung relationship namin. Yung naging boyfriend ko po before. Even may family, lagi po kami nag-aaway ng parents ko. Ito rin yung time na nakaramdam ko ng sobrang pagod. Kaya, nag-resign po ako sa work. Then, hiniwalay na akong boyfriend. Nung time din ako, dominant effect na po. So, nung time na to, sobrang broken hearted ko po. Then, bago po ako napunta dito, nag-start po ito noong November or December 2022. Invite ko ni Sister DN, best friend ko, sa bahay nila para mag-Bible study. Si Pastor Ipa nga po yung nagtuturo. After ko po makinig ng word of God, iba po yung feeling, parang naramdam ko pa ng comfort na galing kay Lord. Parang siyang nangusap sa akin. Then, dito rin po nag-start, invite po nila ako na mag-Sunday worship po sa Living Word kila Pastor Ipa. Then po sa Bacoor. Then, nung time din na to, sobrang broken hearted ko din po. Hindi lang sa love life, sa maraming bagay.
Dahil feeling ko din po na pag-iiwanan ako. College graduate ako, pero ito po, parang walang nangyayari ko sa buhay. Then I cried out and called him, si Jesus. Hiniling ko na, sana Lord, mawala na lahat ng sakit na nararamdaman ko. Time na yung sobrang down na down ko. May time pa nga po na kapag sobrang nagagalit po ako, sinasaktan ko yung sarili ko. Then madalas din po akong ina-atake ng anxiety. Yung time din na yun, lagi po ako nakaramdam ng inggit sa mga kaibigan ko, sa mga batchmates ko po. Pilit ko kasi yung time na yun, napag-iiwanan ako. Then one day, nagising na lang ako bigla na nawala na lahat ng sakit ng nararamdaman ko. Praise God, sabi ko talaga, sumasagot siya sa mga palitin. Time talaga na umiyak ko, kinausap ko siya, humingi ako ng tawad, pinagsisinang treatment ko before, gusto ko naman makaramdam ng comfort na galing kayo na na-receive ko naman sa akin. Lungkot na naramdaman ko, feeling empty, napalitan ng joy and peace. After ko kasi nung nagpatuloy na ko talaga sumama kina Sister Lian po, mag-Sunday worship sa Living Word. Every Sunday po, lagi po sumasama sa kanila. Until now, nandito na po ako sa JDCS. Nakahanap po talaga ako ng comfort nung time na yun. Totoo nga na nakikord ko yung tunay na kapahingahan. Masabi ko na naging maayos ko lahat. Since wala akong work, nung time na yun, naisupan ko po mag-online selling. Aside from that, hindi po ako sa business na lola ko. Thank you Lord na napakabuti niya talaga. Ngayon ako mas nakaipon. Hindi man malaki pero masabi ko pwede na. Nawala na rin yung anxiety ko. Thank you din ako sa mga taong ginamit ni Lord para makilala siya ng buwisan. Sa best friend ko, Sister DL, kaya Tito Gil, kaya Tita Shedo, and sa ibang member ng JTCS na naging second family ko. We love you all. Now, I have a purpose and joy that I never had before. Iniwan ko yung mga negative sides ko at yung mga duwang kasalanan before, nakisiyan ko na pinatawad na ni Lord ngayon. Sinurrender ko lahat kay Lord. Thank you Lord God, pinatawad mo ako. Ngayon, sabi ko na kontento na ako kung ano meron. Dahil I know Jesus will never leave me nor forsake me. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 5, nahanap ko yung tunay na kapahingahan sa piling ni Lord. Simula naging isang tunay na kasyano ko, masabi ko naging maayos na. Hindi man perfect, but I know si Jesus lagi siyang nandiyan para sa akin. At lagi akong magpapasalamat sa walang sawang pagmamahal ng Diyos. Siya ay laging tapat para sa mga pangako. Thank you Lord God for your grace. Thank you Lord sa lakas. Ikaw pong lakas ko Lord. Ngayon, hindi na ako matatakot harapin lahat ng trials sa buhay ko. Ayoko nang padala sa problema because I know God is always with me. He will never forsake me. May mga trials man sa buhay natin, pero magsilbi lang itong pagsubok para itas mong tiwala at faith natin kayo. Tandaan po natin na God is always more beautiful than our desire. Ano man pagsubok na dumating sa buhay natin, masaya man ito o mapait, tawagin lang natin yung pangalan ni Lord. Sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 29, pinalalakas mo na ang mga nangihina at mga napapagod. Parang imposible kay Lord. At tunay na napakabuti na talaga. Kahit hindi natin deserve, binigay niya sa atin libre, kaligtasan. Tunay na napakatapat ng pagmamahal. Ang dapat lang natin gawin sumunod at mahalin din siya. Kaya dapat lang muli samarin natin si Lord. If we are in Christ, we are saved. Thank you, Lord. Maraming salamat, Sister Kim, sa napakagandang patotoo.
pangalaman. Totoo nga po yun na talagang pag may problema tayo, ibigay lang natin to sa ating Panginoon. At tayo tutulungan niya sa lahat ng oras. JTCS Worship Service po every Sunday, 3:30 p.m. dapat po nandito na tayo. Para 4 o'clock p.m. mag-i-start na po tayo. Kaya dumako na po tayo sa ating Word of God. Tinatawagan ko na po ang ating buting pastor na si Pastor Benny. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Next one. Ganun po. Kanina ang gising ko parang sama ng kasi matagal na siguro sa kape. Hindi ako makapag-feedback sa pero nangyayari ng healing brother na nandito ko kahit sabi ko in Jesus name. So medyo naimasmasan na. Pagdating ko ito, pero pa naman ako ng kape. Sa kape yata ito eh. Minsan ang mga sa akin, asin. Asin. Makibukas po kayo sa akin sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 1. First Corinthians chapter 1, verse 8. First Corinthians chapter 1, verse 8. Sabi ko, sapagkat ang salita ng Diyos ay kamamangan sa kanila na nangangapahamak, ngunit hindi kapangyarihan ng Diyos sa ating nangaligtas. Manalangin po tayo. Lord, papasalamat kami, Panginoon, sapagkat kumina, Lord, ay tinagkamong oras itong araw nito upang muli kami, Lord, na magkasama-sama, puri sa pangalan mo at makinig sa salita mo. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo tinatanggal sa amin yung pribileyo nito. Kung gaya doon, napapasalamat kami, Panginoon, na bagamat kami, Lord, ay nakaranas ng mga problema the past few days and the past few weeks. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy pa rin kami naglala ng oras at panahon. At dahil dito, Lord, alam namin na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at palalaksin kami, Panginoon, sa bawat aming awitan, sa bawat pakinig namin ng salita mo, Lord, na mamutawi, Lord, ang kalakasan, ang iba yung kalakasan ang patuloy binibigay mo sa bawat sa amin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, lagi sa pakinig ng salita mo ay makapagbigay ito ng encouragement, makapagbigay ito ng nourishment, Panginoon, sa aming mga spiritual na buhay, ang taas ng aming spiritual. Tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat salita na aming marinig ay patuloy, Lord, tulungan sa isipan namin at may pamuhin namin sa araw namin, Lord. Salamat po, Panginoon, ito aming sa dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Ating mga tatalakayin na yun ay pinamagatan po natin the cross, the cure. Ang krus, anong cure? Kagalingan. The cross, the cure. Sabi, what does the cross have to do with the troubled church? Ano ba ang magagawa ng cross? Ano ang meron ng cross doon sa isang may problema ang simbahan? Alam niyo po, bago po natin talakayin ito, nagbibigyan ko lang po kayo ng isang background sa Corinthian Church. Ang Corinthian Church po ay pinahin ni San Pablo at for information, mas luma po ito, mas now na itong isinulat kaysa sa Roma.
Although ang Roma na nauna sa arrangement ng books, pero nauna sa sinulat. Kagaya ng Job, di ba? Kala natin ang Genesis ang pinakamatandang libro sa Biblia. Hindi. Ang pinakamatanda, Book of Job sa Bible. So, makita natin, hindi bumuna-una, mas matanda siya doon sa nauli. Hindi ko ganun. So, sabi ganun, ang Corinthian Church ay mas nauna pa siya isinulat sa Roma. Sa Book of Romans, sabi ganun. At ang problema sa Corinthian Church ay masyado na silang malago. Isa sa pinahin ni San Pablo ang Corinthian Church, at sabi nga napalapit na ito sa puso ni San Pablo. Ang problema, may problema sa loob ng simbahan. Sabi, the church at Corinth was a troubled church. Yung daw church sa Corinto ay, ano ba trouble? Mayroong problema, may trouble inside the church. Sabi, ang mga trouble na sabi, immorality was common among the members and carnal divisions were destroying the church. Bagamat makitaan mo sa panglabas na simbahan ng Corinthian Church ay malabo sila, marami sila, there are professionals, mayayaman sila, mayaman ang Corinthian Church eh. Kung makikita natin, pag-aaralan natin along the way, kaya nireview pero mga points si San Pablo doon, nabababasa natin, kung pag-aaralan natin ang background ng Corinthian Church, ay doon pala natin malalaman. Halimbawa, yung 1 Corinthians 16 ba yun? Sabi na magbigay kayo ng tausay ng puso. And some of the Christian was justifying these verses contrary sa Malaki 3:10. Ang sabi na nakita nyo, sabi San Pablo, na magbigay kayo na ayon sa inyong puso. Kaya hindi na usuin ng tithes offering. Ang tanong ko ba sa inyo? Nung sinabi ba ni San Pablo na magbigay kayo na naayon sa inyong damdamin, sa inyong puso, pinagbawal nyo ba yung tithes offering? Hindi naman, di ba? Ang isang dahilan kung bakit sinabi ni San Pablo yun, kasi nire-reduce sila ni San Pablo. Ang mga member doon, nagpapasikatan sila sa pagbibigay, nagpapasikatan sila sa contribution, and hindi naman sa puso nila nanggagaling. Kaya nire-rebuke sila ni San Pablo. Kaya sabi ni San Pablo, magbigay kayo na naayon sa puso nyo. But it doesn't mean na nire-revise ni San Pablo yung Malakay doon sa Corinto lang hindi na kailangan ng tithes offering. No, hindi. Kaya dapat sabi niya, the Bible was interpreted by itself. Ang mag-interpret ng Bible ay siya rin mismo. Kaya hindi tayo pwedeng basa ng dukot ng verse sa Bible at pagkatapos, ipapaliwanag natin, decision natin, hindi. We must study the whole context of the Bible to be able to understand what was saying. Kung ano sinasabi ng Biblia. Kasi sabi nyo, ang Corinthian Church ay may problema. Masyado sila, may mga professional sila, ang mayayaman sila, may mga kaya sila sa buhay, nagpapasikatan sila sa mga giving, sa mga contribution, mga donation. Kaya yun, nireview sila ni San Pablo. Ang sabi San Pablo, kung magbibigay kayo, dapat nandun sa inyo. So hindi mo sinabi, so therefore, bawal na yung tithes and offering na. Hindi, yun ang kinukuha ng ibang mga minister, ibang mga ministro, para lang tulisain ang tithes sa church. Hindi po yun. The context of this text ay i-review ni San Pablo sila according sa kanilang pabibigay. Yun is ang problema. Sabi, the church at Corinth was a troubled church. Immorality was common among the men, manners, carnal divisions were destroying the church. Yung kanilang ugaling pagiging carnal ay nagkakaroon ito ng division para i-destroy yung church. Lalo-lalo na yung uso-uso ng yung chismisan. Hindi na sa parang natin ngayon eh. Yung may tawag, parang may marites. Hindi lang sa parang natin ngayon ang marites. Nung panahon noon, marami ng marites. Eh kung you imagine, kung tayo ay busy sa ating panahon ngayon, nung panahon noon, hindi ganun busy tao. Kasi kadalasan ng panahon kasi noon, mas maraming trabaho, opportunity sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, di ba, at the young age, nagsampa ang Congress, ang Senate, ng bill na ang mga age ng menor de edad ay bawal pagtrabuhin, di ba? Pero during that time, walang patas na gano'n. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon,
masyado na mga busy ang tao. At nung panahon noon, hindi pa ganong busy ang tao, kaya maraming mga marites. Ano ba? Sabi nga nun, yun ang isa-isang problema nila. Sabi, carnal division were destroying the church. Dito mga carnal ay tinidestroy nila yung body ng simbahan. Isipin nyo, no? Kagaya ni San Pablo, no? Ginagawa niya lahat ng effort niya, ginagawa niya lahat ng lakas niya para lang yung Corinthian church ay lumako, dumami sa pananampalataya at mayroong ilan na membro nito na sinisira. Gumagawa tayo ng effort para tayo nagsosoul winning, gumagawa tayo ng effort, nagba-Bible study tayo, discipleship training tayo, tapos mayroong ilang members sa church na walang ginagawa kundi sirain ang loob ng simbahan. There are carnal Christians, sabi mo sa Pablo. Kaya yung ibig sila sa Pablo, iwasan po natin sila. Paul choose the preaching of the cross as the remedy for this condition. Sabi, pinili ito ni Paul ang magmensahe ng cross para sa remedy ng condition ng Corinthian church. Facing the cause of the cross can bring personal revival. Yung daw pagharap natin sa halaga ng cross ay nakapagbibig ito ng personal na revival. Natatandaan ko po si Jim Swaggart. Dati na siya, kilala si Jim Swaggart, dati na siya nag-preach sa crusade. One time, kinausap siya ng kaibigan niya. Sabi sa kanya, Jimmy, ikaw ba nag-preach? Ano ba ang pinipreach mo? Nag-preach ako ng mga ganon. Ba't hindi mo ka mag-preach na about the cross? Tumaling daw sa isip niyo yun. Kaya at that time, nang mula nung mag-preach si Jim Swaggart, lagi niyang isinasama sa kanyang preaching yung cross, si Jesus. Kasi nasa puso. Okay na mag-preach tayo about sa mga bagay na ng church, mag-preach tayo about leadership, pero primarily na dapat natin, primarily na dapat natin i-preach sa loob ng simbahan yung cross, yung death and resurrection of Jesus Christ. Sinasabi ni Peter Alam mo po, no? Nasabi ko na po sa inyo, no? Ano ang pinaka-main doctrine ng Christian? Yun, sinasabi ni Pedro. The main doctrine of a Christian is the death and resurrection of Jesus Christ. Nothing else. Yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, yun ang pinaka-main doctrine ng bawat Kristiyano. Kaya tayo gumagalaw ang simbahan, kaya tayo umuusot, kaya tayo nag-victory, kaya natin pinapangaral ng kaligtasan, sapagkat yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, doon nakasalalay ang main doctrine natin. Kaya kung mga tao na hindi sila naniniwala sa pagkatao, pagkamatay ni Jesus, hindi sila naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus, at hindi sila naniniwala sa muling na pagkabuhay, walang kaligtasan tayo matatanong sa kanila. Kundi ang tunay na kaligtasan ay nakabase sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. The preaching of the cross meet us where we live. Yung daw mensahe ng cross ay kakatagpuin tayo ito kung saan man tayo nabubuhay sa ating panahon. Tingnan po natin point number 1. The cross is a cure for division. The cross is the cure for verses 10 to 18. The cross is the cure for division. Verses 10 to 18. Chapter 1. Tapos 10. Blackout. Pakipindot mo yung F10. Baka natin yung F10.
The cross is the cure for division. Verse 10 to 18. Sino ano? Kasi mo na Adil. Yung Bible. 1 Corinthians, no? 1 Corinthians chapter 1 verses 10 to 18. 1 Corinthians 1, 10 to 18. Verse 10 to 18. 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 18. Ngayon, ipinamamanggit ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Sapagkat ipinatalasta sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na mga kasambahay ni Chloe, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko mong sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Nabahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo. Verse 15. Baka masabi ninyo man na kayo binautismuhan sa pangalan ko. At binautismuhan ko rin naman ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Verse 17. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ng krus ni Kristo. Verse 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangagliligtas. Sabi nga, the cross of cure for division. Sabi, the Corinthian Christian had become a followers of men. Yung the Corinthian church ay nagsimula na sila na sumunod sa tao. Pababasa natin, diba, sabi, some said, they follow Paul, some apostles, and some Cephas. Sabi, kipol ako, kaya Apollos ako, Cephas ako. So lahat sila, namimili na ng mga leaders nila. So, they become followers of men. Yun ang yung problema ngayon sa kanila. Kung mababasa natin sa verse 15 na ito, verse 16, sabi gano'n, na kaya nga ako hindi nagpabautismo di ba? Ang verse na yun, Diel? Meron pa yun, ha? Nagre-restart pa. Anong verse yun, Diel? Wala akong binautismo sa inyo? Verse 15? Kaya nga hindi ako nagbautismo, di ba, sa inyo? 15, 16. 47, basahin verse 14. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismo ng sino man sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo. Oh, sabi nga, alam niyo isang issue to, no? Meron mga kilalang church ko na hindi sila nagbabautismo. Para sa kanila, yung bautismo, it's a part of the Old Testament, it's a part of the law para sa kanila. Pag binabasa nila, kinopot nila yung verse 15, nakita nyo na, si San Pablo, hindi siya nagbautismo, pero text sandali. Kung babasahin mo, kasi doon na sila nag-stick sa verse na yun eh. Kung babasahin mo yung mga sumusunod na verse at kung titignan mo yung background ng chapter 1, kasi nga, kaya sinabi ni San Pablo na hindi na ako nagbautismo sa inyo. Kasi nga, kung sakali na ako yung magbautismo, diba sabi niya, baka sabihin nila na ako ay kay Pablo. So, the Corinthian church should become a followers of man. Kung titignan natin, no? Kaya sabi nga nun, maraming nag-interpret ng verse 1, ng verse 2, na ginagawa nilang pinaka-main doctrine. Meron yan, yung parang kasama namin na dinaan natin ang batang, kasama namin ka-grupo, hindi sila iniwanan sa baptism. Hindi yung grupo namin, ibang grupo, iniwanan sa baptism. The water baptism is a part of the law, law, under the law, sabi nga. Kasi nga, ginajustify nila yung sinabi ni Paul na hindi na siya nabautismo. Mali.
Kasi kung pag-aaralan nyo yung buong context, kaya pala sinabi ni Paul na nagpapasalamat ako sapagkat hindi iba sa inyo, hindi ko binautismuhan kasi nagkakaroon na ng division sa loob ng Korinto. Sabi, some said they followed Paul, some apostles, and some Cephas. And some said they rejected men and followed Christ. So, yun po ang isang ating pamantayan. Kadalasan, kapag lumalaki ng church, madami na member, nagkakaroon ng maraming mga leaders, yun na po nagkakaroon ng minsan ang problema kapag hindi natin pinantayan na ang bawat member ay namimili na kung saan ang leader na nagsisimula. Sabi, ang salamang ang susundin natin ng leader ay walang iba kundi chief shepherd. Some said they follow Paul, some Apollos, and some Cephas. Some said they rejected men and followed Christ. Sabi nga nung letter B na tayo. Letter B, Paul removed himself from a center of attention. So, tinanggal ni Paul yung kanyang sarili, ni-remove niya yung kanyang sarili doon sa center ng kanyang attention. Verse 13 ulit, ano? Verse 13, meron na? Verse 13. Ano ba? Baka biglayin namin natin. Hindi magsigur. Di ba, susunod, bibig tayo ng ganyan alatong bibig. Bibig na lang. Ayan. Ayan na, ganyan mo na. Ayun. Ganyan project of TV na, ganyan kalaki. Magkano ba yung ganyan kalaki? Dahil libo sila yan. Ganyan ka lang na TV na. Sabi nga, letter B, Paul removed himself from the center of attention. Basahin natin yung verse 13. Verse 13. 1 Corinthians 1:13. Wala bro. Naglolo ko eh. Naglolo ko yung Wala Bible. sa nang sige, any volunteer? Verse 13. Mamaya na, Ali. Mga 5:10. Nabahagi baga si Kristo, ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo, o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo. Sabi nga noon, Paul removed himself from the center of attention. Maging sa sinasabi niya, binautismo ba kayo sa pangalan ni Pablo? Ibig ko sabihin, dahil sa ganun kukunin na, binanligay nyo ako, o alin nyo na, tatatilikin nyo ako bilang leader nyo. So he removed himself from the center of attention. Alam ni San Pablo yun. Alam ni San Pablo na bagamat siya pinipili ng ibang mga Corinthian church, alam niya ako, teka sandali, may problema. Hindi niya maganda to. Dahil sa pamimili nila ng mga leaders sa island churches, ito nag-ikos ng division. Sabi ni Pablo, teka sandali. Hindi dapat tayo mamili kung sinong leader ang ating susundin. Kundi walang iba tayong susundin. Kundi ang Panginoon sa Kristo. Sabi, Paul removed himself from the center of attention. Paul was crucified for you. Si Paul ba ay napako para sa inyo? Were you baptized in the name of Paul? Kayo ba'y binautismuhan sa pangalan ni Paul? Sabi nga, hindi, di ba? Sabi nga, the letter C, the focus of faith must be on the one on the cross. Sabi nga, ang focus na ating pananampalataya ay itong sa isang tao na nandun, napako sa krus. Consider the suffering of Calvary. Luke chapter 23, verse 33 to 46. Alam niyo po, kung pag-aaralan natin yung suffering ni Kristo sa Calvary, hindi na kasi na-excite. Kasi ang tradisyon ng tao na pinapako sa krus, either na yung krus mo, nakaabang na doon, ipapako ka na lang, o either na yung krus mo, ay bubuhatin mo, papunta doon sa Calvary. No? Ang sabi nga ng mga scholar, yung daw dalawang magnanakaw, posible daw na nato ni krus nila, naglakad na lang sila papunta ron, at ipinako na lang. Hindi ka kahit ni Jesus Christ, masyadong rampant yung ginawa, kaya ito yung naging problema ni Mel Gibson yung ginawa niyong Passion of Christ. Tinuligsa siya ng mostly ng mga Catholic, kasi sobrang daw brutal yung pagkakaano niya kay Kristo. Yung pagiging rampant na ginawa niyong paghihirap daw kay Kristo. Tama naman yun
Ginawa kasi lahat ni Satan, ginawa lahat ng opportunity ni Satan para talagang sirain. Hindi lamang dangal ni Kristo, kundi personality, pamumukha ni Kristo. Kung di imagine, binuhat niya isang malaking krus mula sa loob, papunta sa Golgotha. Alam mo po, ang Golgotha, they are almost 1 kilometer away mula doon sa loob ng Jerusalem. Siguro mga less than kilometer, bubuhatin mo isang malaking krus. O wag na lang yung krus, sabi mo isang gano'n na lang eh. Bubuhatin mo kasi ang krus kasi sa mga Greek, sa mga Roman, ang krus kasi noon, pwedeng X, pwedeng krus talaga, o I. Kasi yung iba, pag pinako sa krus, may pinapako sa krus na naka-I. May pinapako sa krus X. Krus din tawag sa kanila at meron pinapako na talagang krus. Sabi na doon, binuhat daw ni Jesus Christ yung krus mula loob ng Jerusalem, going sa Golgotha, ibulubundot. Ibig sabihin ng Golgotha, isang mountain of skull, bungo, ang mountain ng bungo. Ibig sabihin, doon lahat doon namamatay. Kung sabi nga doon, para buhatin mo yun, ang sabi ng mga scholars, si Jesus Christ daw, ay medyo masculine. Hindi kagaya ng payat. Masculine. So nabuhat niya yung bigat na krus na yun, papunta ron sa Golgotha. Nakita mo yung hirap niya, no? Kalawa, yung nilagay sa remember the thorns, the nails, and the spear. Yung thorn na nilagay sa kanya. No, anong klaseng alam mo ito? Malalaki yung yung thorn. Bino mo, nung ginawa yung isang Roman soldier, bilangan na nilagay sa ulo niya, sakit nun. Siguro kung ilang inches ang haba nung pinaka-stick nun, pumasok sa ulo ni Jesus Christ yun. At baka umano pa doon sa utak niya, lalo dito, sakit. Doon lang, pwede na ikamatay Jesus Christ. At hindi lang yun. Nung siya pinako sa krus, ang sabi ng Bible, hindi po siya pinako dito. Kasi sa Hebrew, sa Hudyo, pag sinabi mong kamay, hanggang dito, yan ang kamay sa kanila. Hindi lang ito. Sa akin, pag sinabi kamay, ito no? Kasi ito braso na ito, no? Ang definition natin dito, hindi kamay, braso. Ang kamay sa atin hanggang dito. Pero sa Hudyo, hindi. Ang kamay sa kanila hanggang dito. Kaya si Jesus Christ, definitely hindi dito pinako. Pag pinako kasi dito, lulusot ang pako dyan. Wala kasi walang matinding walang buto na mag-i-stop eh. Gaganon yan mapipilas. Kaya definitely, pinako talaga si Jesus Christ dito. Kaya may harang yan, di ba? May puto yan. So, sakit mo, Diyos ang pinako. At hindi lang yun. Sabi, sinibad siya sa tagiliran. Kaya yung prophecy sa kanyang Isaiah, yung prophecy sa kanyang propeta, na ang kanyang buto ay hindi mababali kasi kinabukasan nila sa Sabbath day. Ang mga nakapako noon, bago sikatan ka ng araw, kinabukasan ng Sabbath, dapat patay na lahat ang mga pinako sa krus. Kasi wala nang gagawa eh. Ang mga Sabbath kasi noon, pag sinabi mong Sabbath noon, strict ka mga Hudyo noon, walang gawain. Merong particular na square meter lang sa loob ng bahay mo na hanggang doon ka lang. Wala kang tatrabaho, talagang Sabbath, total rest. Kaya nung panahon noon, dapat yung mga nakapako sa krus patay na kasi wala maglilibing sa kanilang kinabukasan eh. And that is Sabbath day. Sabi dapat patay na lahat sila. At ang ginagawa ng mga noon, bago sumunod yung Sabbath, kapag hindi ka papatay, binabali nila buto para tuloy ang mamatay nakapako sa krus. Babalik ng mga buto mo. At ang sabi nila ng Bible, may isang buto hindi nabali kay Christ. Kasi nga yung promise sa kanya na hindi na siya inabukasan. At that time, siya nakapayubay, ilang oras lang, ay namatay na siya. Kaya sabi nga nun, yung spear, yung sibat, na umanong sa kanyang tagiliran, tumulo ang dugo, doon ang sandilan, ang total pagmamatay. Nakita niyo, yung hirap na dinanas ni Jesus sa krus. Nakalaro. Hindi lang yun. Yung kahiya niya, dahil ko sinasabi sa inyo, ang sabi ng scholar, si Jesus Christ ay pinako na akubad. Pinaglaruan yung kanyang pinaglaruan ng mga Roman soldier. Kung may pusoy nun, tongkis, no? Naglaro sila, pinaglaruan. Kakita yung kahiya niya. Kahiya ang dinanas ng Panginoon sa krus. Kaya, yun ay isang preaching ni Paul sa Makunin Church. Natigan nyo ang krus, si Kristo na napako, hindi ang Panginoon. Kaya nga, the cross and the truth. How petty our divisions
become in light of the suffering of Christ. Gaano ang binayaran ng suffering ni Kristo sa krus para sa ating mission. Sige, binayaran ng Diyos ng Lord. Ang gusto na Lord, alam mo, nakakalugod siya. Pero sabi nga nila, blessing in disguise, no? Marami na nag-divide the church, pero maano mo. Pero dapat hindi ganun eh. Dapat sa leadership ng church, dapat ang church nagkakaroon tayo ng unity at hindi tayo nag-focus ng division. Kaya iba, nag-focus ng division kasi nga, sabi sa Corinthian, yung mga attitude nila ng isang kahit Kristo. Marami silang mga chismisan, marami silang murmuring, marami silang siraan sa isa't isa, kaya nag-focus ng division. Gaano biniyan ang suffering ni Kristo sa krus para sa ating division? Letter 8, Calvary ought to end all divisions and unite the church in serving Jesus. Sabi nga nun. Yung doon sa Calvary, no? Nawa, ito na ang pinaka dulo, dead end ng division at mag-unite ang church para maglingkod kay Kristo. Yung Calvary daw, no? Dito na dapat sa Calvary puminto ang divisions at mag-unite ang church para maglingkod kay Kristo. Number 2, the cross is the cure for dying. Verse 18. Number 2. The cross is the cure for dying. Verse 18. Verse 18. Iba sa deal. Verse 18. Balikin tayo. Ayun yung iba ulit. Sino? 1 Corinthians. 1:18. The cross is a cure for dying. May namamata niya na isa. Sige, verse 18. The cross. Okay, Verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na papahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin ang nangaliligtas. Okay. Sabi nga nun, the message of the cross seems foolish to those who are perishing in the way. Sabi nga nun, yung daw mensahe ng krus ay kamangmangan doon sa mga hindi naliligtas, doon sa mga napapahamak. Diba? Kamangmangan doon yung mensahe ng krus. Meron nga kami biruan ng kabataan namin. Kasi nahilig kami sa mga party. Mga disco, mga dati mga party natin kami. Pag niyaya mo sa Bible study, day lang, ay ayoko ng Bible study. Pero pag niyaya mo sa mga party, ang bilis, ano susunod natin? Sabi, yun daw kamangmangan. Yun daw mga tao na kamangmangan ang mensahe ng krus sapagkat sila ay may nakalang kapahamakan. Sabi, perishing because they are sinners, sabi na Romans 3:23, di ba? Perishing because they are sinners. Perishing because they will not come to Christ. John chapter 5 verse 14, napapahamak sila sapagkat hindi sila lumalapit kay Kristo. Perishing because they will not believe. Sabi nga John 3:36, napapahamak sila sapagkat hindi sila naniniwala kay Kristo. Letter B, many religious people are perishing. Ito mga kalungkot ko. Maraming mga religious people na akala nila tama yung ginagawa nila. Meron isang kaso na si J. Nabasa. Ang gandang title yun. Hindi ako nakapag... Kung meron si Stasielo nun. Ang nakalagay doon sa unang title, nakalagay doon, maaaring ikaw ay tama, paniniwala. Maaaring tiyakin mo na ikaw tama. Maaaring ikaw iniwala sa paniniwala, pero tiyakin mo na ikaw ay tama. Ano ba yung text sa si J? Maaaring ikaw ay may paniniwala, pero tiyakin mo na ikaw ay tama. Ibig sabihin, kagaya ng mga religious leader, they are religious leader, but they are perishing. Sila ay napapahamak, nakalong isipin. Bakit po? Tingnan natin. Sabi nga nun, number 1, good works cannot keep one from perishing. Sabi Isaiah chapter 64, verse 6, yung daw good works ay hindi ito pinapanatili yung ating kapahamakan. Hindi daw tayo maiwas sa kapahamakan
sa pagitan ng good works natin. At maram natin na marami mga religious leader na masyado na nang ini-emphasis ang good works sa loob ng iglesia. Pero hindi ko sinasabing pangit yung good works. Sabi nila, believe first to Christ and then good works will follow. Sabi, ang pananampalataya po natin kay Kristo, ngayon, yung good works natin ay susunod. Hindi lang pwede tanggalin yung good works kapag nanampalataya kay Kristo, hindi. Sabi nga nun, kung nanampalataya kay Kristo, then the good works will follow. Unang-una pananampalataya to be able to save. Pero para maligtas ka, babasihan yung pagiging good works mo, hindi mali yun. Yun sabi ni Isaiah 64 verses, maraming mga religious leader ngayon na masyado nang ini-emphasis. They are emphasis good works cannot keep one from in-emphasis nila yung good works para sa kaligtasan ng isang katao na ipo yun. Number 2, keeping the law cannot keep one from perishing. Sabi ng Galatians 2:21. Yun ang pananatili na kautusan ay hindi daw ito makapag-iingat sa atin mula sa kapahamakan. Yung kautusan kagaya na friendship. Alam mo, nakakalungkot isipin ano, ang mga Israel po, niniwala kayo ang buong Israel safe. May ang Israel po, sinisip sila ng Lord doon sa mga event, mga pangyayari, pinili sila ng Lord, nililigtas sila ng Lord sa mga gera, di ba? Yung Holy War, yung 6 Days War, yung kalaban nila, yung mga Arab War, nililigtas sila ng Lord. In fact, sabi nila, pagdating ng tribulation, nag-o-open pa rin ng Lord na kaligtasan. Pero hindi yun eh. Ang sabi ng Bible, kahit na ang bansang Israel, kapag hindi nila tinanggap si Kristo sa puso nila, hindi sila makaligtas. Although they are chosen nation. Nagpupan, no? Kaya no exemption. Nahingi tayo sa bansa Israel. Nahingi tayo because they are chosen nation. Nanggaling sa kanila lahat sa iba. Nahingi tayo. Kasi silang piniling bansa ng Diyos. Sa lahat ng lahi, pinili ng Diyos ang Israel. Pero no exemption yung ginawa ni Kristo. Hindi ginawa ni Kristo yung kanyang kamatayan para sa mga Gentiles. No. Ang sabi na ginawa ni Kristo yung kanyang kamatayan for the whole world. Sa buong mundo. Kaya sabi ng malinaw na sinasabi ng Bible, unless a man. Di ba sinabi na kay Nicodemus? Nicodemus no, siya sa Jew. Nicodemus is a Pharisee, di ba? Yun na isang iba siya eh. Si Nicodemus nakausap na isang mundo, isang religious leader, isang Pharisee, pero sabi na kay Nicodemus, mali ka na. Kasi nga, yung kinasabot ni Nicodemus, si Jesus Christ nung gabi, kasi baka kami makakita sa kanya. Ano ba naman itong religious leader na ito, pupunta doon sa isang hindi pa kilala dito na si Jesus Christ, pupuntahan mo. Dapat si Jesus Christ, paano ko siya pumunta sa iyo kasi kinakilala ka ng religious leader balitan yata. Kaya pinuntahan ni Nicodemus na walang tao, pinasabot na pinuntahan si Jesus Christ, Guru, Rabbi, paano ba maliligtas ang tao? Chapter 3, di ba? John, ano sabi ni Jesus Christ? Unless a man be born again, cannot see natin ang God. Tandaan nyo, si Nicodemus ay Hudyo. Si Nicodemus, religious leader, ay hindi sa Pharisee, pero bakit ganon ang naging response ni Christ? No exemption when it comes to salvation. Ibig sabihin, kung paano yung kaligtasan ng mga Gentiles, ng mga Hintil, yung kamatayan at yung pagkabuhay ni Jesus at tanggapin si Kristo, the same, ganun din ang ino-offer ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo, hanggang hindi na tinatanggap si Jesus bilang Panginoon, sa tagapagligtas sila, kailangan hindi sila maligtas. Nakakalungkot sila lang bakit? Hanggang ngayon, hinihintay nila yung tagapagligtas nila. Hindi nila alam, dumating na sa kalagitnaan nila 2,000 years ago. Akala kasi nilang tagapagligtas sila, yung ililigtas sila mula dun sa kaguluhan ng bansa nila, ililigtas sila. Pero man tagapagligtas si Israel, pumasok ng Jerusalem, naka-asno, sumakilasno. Yung ba sinasabi mong hari? Ang konsepto nila, yung hari na magliligtas sa kanila, nakasakay sa isang kabayo, sa isang kabayo na matikas, white horse o black horse, nakasakay ang isang hari. Saan ka maniniwala hari nakasakay sa asno? Meron ka mga batang hari nakasakay sa asno? Wala eh. Si Jesus Christ lang eh. Kaya sabi na ito ba sinasabi ng hari namin? Paano naging hari namin ito? Ito ba yung tagapagligtas sa sinasabi niya? Paano magiging tagapagligtas eh? May kumawag na sandata, hindi marunong. Paano namin ito magiging tagapagligtas?
Hindi nila alam, yung tagapagligtas sa iyo ni Prophet Isaiah, yun yung tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Hindi tagapagligtas para doon sa partikular na kaguluhan ng bansa nila. Yun ang isang bagay na nagkamali sila. Until now, they are waiting for their Savior. Pero nakalungkot. 2,000 years ago, dumating na yung tagapagligtas, si Jesus Christ. At muling darating si Jesus Christ sa Sunday Revelation, di ba? Hindi na kagaya ng dati. Darating siya na uhukuman, judges na ang isang katabi. Keeping the law cannot keep one from perishing. Galatians 2:22. Religious ceremonies cannot keep one from perishing. Ito nakakalungkot no? John chapter 1 verse 13. Yung daw religious ceremony ay hindi rin ito makapagliligtas sa kapahamakan. Alam mo ba kung bakit yung St. Peter's Square, yung St. Peter's Square, yung Vatican, St. Peter's Square, yung St. Peter's Chapel, alam nyo? Ikaw sa pag. Meron. Alam nyo kasi, yung Vatican, ang pinakabatang bansa sa panahon natin ngayon. Sabi Revelation chapter 13, yung daw kaharian, meron daw 3 hari. Alin na hari, di ba? At meron siya nasasakupan na isang kaharian, yung Vatican. Nakita natin, Vatican, kailan naging anong Vatican, di ba? Kailan na naging bansang Vatican eh? Alin ang Vatican? Alam mo yung St. Peter's Square, yung pinakanasakupan niya na almost ilang kilometers lang yata, wala pang almost 1 kilometers. Yun lang ang bansang Vatican na pinakamaliit na bansa sa buong mundo na ang kanilang presidente yung kanilang mga kasundaluhan, yung kanilang nanggaling sa Swiss, yung mga trainee, 20 to 30 years old, yung mga kadete na doon, mga edad mo. Okay niyo po, sabi nga, ang malakot dito, yung pinaka-champion nila, during the time of Martin Luther, klaro si Martin Luther. Si Martin Luther, ang great reformer, ginamit ng Diyos si Martin Luther sa Europa para mag-reform ang mga simbahan noon. Kasi tandaan nyo, ang simbahan ko ay hindi namamatay. Natatandaan nyo sinabi ng Lord kay Peter, Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Kahit na yung pintuan ng impyerno ay hindi makakapalaing laban dito. So hindi pwede mamatay yung church. Kaya sino nagsasabi noon na ang simbahan doon ay namatay at muli daw, nirebuild ang simbahan. Kalokohan, hindi. Noong panahon noon ni Martin Luther, ang simbahan doon nag-i-exist pa rin. Kaya lang, nagtatago sila. They are persecuted eh. Di ba nakita niyo yung mga emperor ng mga Roman? Di ba pinapapatay sila? Pinapako sila sa stick, ginagawa silang kandila, sinusulong sila. They are persecuted. Ano nangyari nyo? Panahon ni Paul, nangyari niyan. And during the emperors, during the reign of Roman, mga emperors, pinapapatay. Persecute ang church noon. Kaya ang mga churches to nagtatago underground. Nakuha niyo po? Kaya hindi pwede mamatay ang simbahan. At itong panahon ni Martin Luther, 1521, nagkaroon ng Great Reformation. Muling binuhay ni Martin Luther ang simbahan noon, pinalakas niya. Siya naging spokesperson. Siya naging leader para muling ma-reform ang simbahan noon, si Martin Luther. Nakuha niyo po? At itong panahon ni Martin Luther, nagkaroon ng fundraising ng Pope. Nalimutan ang pangalan ng Pope noon. Alam niyo, indulgence? Hindi indulgent Iba indulgent. Indulgent yung walang indulgence, alam niyo yun? Ang indulgence kasi ito. Ang indulgence kasi, ito ni Pope. Ang indulgence, halimbawa, namatay yung kamag-anak mo. Bibigay mo yung pangalan ng kamag-anak mo, ibibigay mo dun sa pare o sino mga magpe-pray, para maligtas yung kanyang kaluluwa mula sa impyerno, yung tinatawag ng purgatory. At ngayon, natural, magbibigay ka ng pera. Babayaran mo yung doon sa nagpray na pare o magbibigay ka simbahan para doon sa kaligtasan ng kaluluwa ng yumao mong mahal sa buhay. Naku niyo po, yun yung tinatawag ng indulgence. Pero malinaw sinasabi ng Bible, hindi ganun eh. Walang purgatory. At malinaw sinasabi ng Bible na, it is appointed to man to die once,
And after this judgment, minsan lang itinakda sa tao na minsan namatay. At pagkatapos ito, ay hukuman na. So walang sinasabi nila, napunta sa impyerno. Hindi. Kapag namatay ka, pupunta ka kung saan ka dapat pupunta. There is no such thing as second chance ang tao ipatay na. May chances lang ang tao hanggang nalilito. Kaya pagpatay ng tao, wala nang chance. Paano yung mahirap na hindi kaya magbayad sa mga parts, simbahan, para ipanalangin yung mga namatay nila? Oo naman, it's being unfair, ba? Unfair yun. Nung kung gano'n ang lakaraan, unfair. Paano kami mahihirap, hindi namin kayang bayaran yung pag-pray sa mga patay namin? So yun, karoon sila ng fundraising. Kaya ngayon nabuo yung St. Peter Basilica. Ano ba? Yung Dodges na tawag. Yun ang nakita, nag-open kay Martin Luther. Isa siyang paring nagbukas sa kanya ng diwa, sabi niya, malilatan. And he found out in the book of James that the just shall live by faith. Abasa niya sa James, sabi niya, that the just shall live by faith. Kaya sa religious ceremonies, cannot keep one from perishing. Yung do religious ceremony, hindi nito hindi tayo mahihitas nito mula sa kapamakan. Sabi ni John 1:13, kagaya sinabi ko sino, hindi makakapagligtas ito. Sabi, letter C, only receiving the message of the cross by faith saves from perishing. Hindi po. Sabi nila, walang iba ikaliligtas ang tao kung hindi ang mensahe lamang ng pagtanggap ng krus. May pananampalataya. Hindi mo ikaliligtas ang tao. Yung tanggapin mo ang mensahe ng krus na may pananampalataya at ikaw ay maliligtas. Walang ibinigay ang Bible about the ceremony. Walang ibinigay ang Bible, ipapapray ka, wala. Ang binigay lang ng Bible instruction ay yung mensahe ng cross ay dapat natin tanggapin. Sabi, unto us which are saved, it is the power of God. Ibinigay sa atin ang kaligtasan sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Christ died on the cross that we might have eternal life. Sabi Isaiah 53, verse 5 to 16. Basahin nilang po mamaya po. Isaiah 53, verses 5 to 6. Sabi ng Christ died on the cross that we might have eternal life. Namatay doon si Christ sa krus para tayo ay magkaroon ng buhay ng walang. Prophecy pala yan, Isaiah. Si Isaiah, chapter 53, verse 5 to 6. Letter D. Are you saved? Are you certain of salvation? Number 3 tayo. The cross that cure for the doubting. Verse 19 to 25. The cross that cure for the doubting. Pakibasa verse 19 to 25. The same chapter. Verse 20 sa chapter 1. Wala pa siya. Sa cielo na lang. American ka. Tagalog. Tagalog yun. Ha? Chapter 1, verse 19 to 25. Verse 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatulit sa sanglibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan sa sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas sa mga nagsisimpa ng palataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangalan. Ang mga Hudyo nga ay nagsisiningi ng mga tanda at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Gentile ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego,
Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. 25. Sapagkat ang kamanganan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Krus daw ang kagamutan sa mga doubting, double-minded. Paul calls in the doubters, the worldly, wise, the questioners, and the religious leader. Tinawag doon lahat ng tao ayon sa antas ng ating pinagmulan. Si Martin Luther, kagaya ni Paul, tumarin si Peter, tinawag yan ng Diyos. Alam mo, no, ang Lord, tumatawag din ng mga marunong matatalinong tao, hindi lang siya tumatawag ng mga mahihirap. Lahat, ang sabi nga ng Bible, wala daw tinatanging ng Diyos. Kapag nakita ng Diyos, yung tao ko, bukal ang puso ito, hanggang tumanggap sa akin, binibigyan niya ng open door. Kasi it's being unfair. Kung ang kalitasan ng Diyos, ibibigyan niya sa mga mahirap. Paano? Gusto ko ba naging mayaman? Naging mayaman ako, tapos hindi mo ko bibigyan ng pagkakataon para maligtas. Hindi ka ng Diyos. So, binibigyan ng Lord ang lahat ng pagkakataon para masin. Alam niyo po, no? Meron pong isang theology, yung sabi, blasphemy against the Son of Man shall be forgiven. Yung daw blasphemy against the Son of Man ay pwedeng patawarin. But blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Hindi pwedeng patawarin. Ano ba yung blasphemy against the Holy Spirit? Alam niyo yung blasphemy po against the Holy Spirit to, yung si Kristo ay ini-introduce sa iyo, nangungusap sa iyo ang Holy Spirit at tanggapin mo si Kristo, pagkatapos hindi mo tinanggap. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ doon sa mga apostol, na kapag inan mo yung gospel at hindi kayo tinanggap, inan mo yung paano nyo. Di ba? Nung ano? Pag-paano nyo, ibig sabihin, itong taong to, itong bayan na to, hindi tayo tinanggap. Yun ang isang symbolize, yun ang isang main theory na blasphemy against the Holy Spirit. Ano ibig ko sabihin? Ba't ko nasabi ito? Ibig ko sabihin ganito, lahat ng tao binibigyan ng Diyos sa pagkakataon para maligtas, kaya wala accepted eh. Kaya kapag ikaw'y namatay ka, alam mo, inintroduce si Kristo. Hindi pwede mamamatay ka, pero wala naman nag-introduce sa akin Kristo eh. Kaya nakita nyo hanggang ngayon, pinatatagal, papanood, kasi nga, may mga taong pa na hindi naabot ng salita ng Diyos. Ang sabi ba rin ang sinasabi ng Matthew chapter 24, di ba? At the last time, there are wars at rumors of wars, there's an earthquake, pero hindi ito natatapos. Ang yung pinaka-last verse, but the Word of God, sabi, kapag ito ay pinangaral na, ano sabi? Ibig sabihin, ipinapakita doon na ang huling last time, hindi yung wars. Kung nandun ka lang, nasa footstep ka na, nandun na sa doorstep ng second coming, pero hindi yun eh. Malinaw ang sinasabi ng Bible, hindi yung wars. May wars ka nga eh. 1940, may World War I, may World War II. O may World War II, hindi yun eh. May earthquake na, may earthquake na, hindi yun. Ang sabi ang pagdating ng Panginoon, sa palatandaan, kapag itong salita ng Diyos ay naipangaral na sa lahat ng sulot ng Biblia, Christ will return. Why? Because there is the extension as an individual. Sabihin natin, Lord, hindi ko nadinig yung kaligtasan na sinasabi mo sa Biblia. Wala exception. Kaya nakakalungkot isipin, yung mga tao na pinapangaral ng salita ng Diyos, iniignore nila, hindi nila alam yun. Na darating na ano kapag sila namatay, harap sila kay Kristo. Wala kang exemption na, dinig mo salita mo. Pinangaral sa ito, pero hindi mo pinangaral. Hindi mo nagsalamat. Mas mabuti pa, ang sabi nga ni Job, di ba? Yung naranasan niyang kahirapan, mas mabuti pa na hindi na siya pinangaral. Dapat, kung hindi kayo lumaligtas, mabuti pa, hindi na pinangaral. Kasi magiging ano sa iyo sa dagatan ng puwing imperno, yun ang pinakasakit ang nangyayari sa iyo. Eh sabi naman, Paul calls and doubter, the worldly wise, the questioners, and the religious leader, lahat pinatawag ng Lord ayos sa antas ng mga pinagmulan natin antas ng Pilipinas. Mayaman ka man, mahirap ka, natawag ka na lang para sa kaligtas ng kaluluwa. Then, letter B, their arguments fall in light of death of Christ and His resurrection. Sabi, ang kanilang mga katwiran
ay naglaho dahil sa kaliwanagan ng kamatayan ni Kristo na kanyang muling pagkabuhay. Their arguments fail in light of the death of Christ, sabi nga nun, and His resurrection. Letter C, honest investigations of the cross and the resurrection removes all doubt. Hindi lahat ng kanyang pag-iimbis sa krus na muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay nawalan lahat dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yung mga curiosity nila, yung honest investigation nila, totoo ba ito nangyari, yung may mga doubts lang ganon, lahat daw yun ay natanggal ng pagkabuhay ni Kristo. Christ died for our sins, making justification possible. Sabi ng Romans 3:22-28, diba? Si Jesus ay namatay sa ating kasalanan para tayo ay mapawalang sala. His resurrection is the guarantee of our salvation. Yun ang sinasabi po natin. Romans chapter 1 verse 4. Yung kabuhay ni Jesus ang garantiya ng ating kaligtasan. Paano kung hindi nabuhay si Jesus? Patay ka. Kaligtas. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung mga pundato, lahat ng mga pundato ng region eh. Di ba? Sila Joseph Smith, pundato sa founder. Hindi pundato ni iba. Founder, di ba? Sila Joseph Smith. Di ba? Lahat sila Buddha. Lahat sa mga founder ng region, namatay sila, pero hindi sila muling nabuhay. Tanging si Jesus Christ lang ang founder ng Christianity na namatay at muling nabuhay. At dahil doon, sabi ganon, Christ died for our sins, making justification possible. And sabi, His resurrection is the guarantee of our salvation. Chapter Romans, verse 1-4. Yung kanyang pagkabuhay ang garantiya ng ating kaligtasan. Kaya sabi nga, kung sino man ay nakit Kristo, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo bilang panasarili ka na pagigtas mo. At dahil si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, tayo ay ligtas nito. I therefore conclude, si John nagugutom na tayo. I therefore conclude, sabi, churches that focus on the cross experience unity and revival. Yan sabi. Yung those churches na nakapokus sa krus ay may experience ang unity at ang revival ng simbahan. Let focus our mind on the cross. Hindi sa mga issue at paman. Sabi, let me, believers who focus on the cross find it easy to forgive. Yung daw mananampalataya na nakapokus sa krus ay makahanap ng madaling kapatawaran. Sinners who come to the Christ of the cross find salvation. Hindi daw mga kasalanan, sino man ang lumapit kay Kristo sa krus ay makatakbo ng kaligtasan. Napakasimple. Mga nanonood po natin sa gabi hapon ito, kung hindi pa tinatanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng buhay, ito po ang oras para tanggapin natin si Kristo. Tumayo po tayo na sumunod po kayo sa aking mga panalangin. Sumunod po kayo sa mga panalangin, yung mga nanonood ng tayo natin ngayon. Kung hindi nyo pa tinatanggap ang Panginoon sariling tagapagligtas ng inyong buhay, ito po ang oras panahon para tanggapin si Kristo. Panginoon Jesus, patawarin po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa mula ng pagkabata hanggang kasalukuyan. Inaamin ko, Panginoon, na ako isang makasalanan. Kung kaya tumihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. At sa oras nito, Lord, binubuksan ko ang aking puso, pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong Panginoon, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, na kung sino man ang tumanggap kay Kristo, siya ay maliligtas at may buhay na walang hanggan. Kaya Lord, naniniwala ko sa pangako mo niya na ako ay may buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Huwag sa dalangin sa Panginoon Jesus. Wala ko na lang po manalangin. Lord, papasalamat ako, Panginoon, sa akin ito, sa mga anak mo na nanonood ng aming live na hindi pa tumatanggap sa iyo bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas sa buhay. Pero salamat, Panginoon, sa pagbinigyan mo sila ng pagkakataon sa oras ito
upang tanggapin kanila sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo, opportunity na ipinagkaloob po, Panginoon, sa bawat samin, sa bawat pananood, Panginoon, ng aming Panginoon na service. Dalahin ko, Panginoon, sa our scholar, mga kasamaan ko, yung mga kabatiran, Panginoon, sa lugar nito, Lord. Alam ko, Panginoon, na nakaramdam sila ng patuloy na bigat sa kanilang pangatawan, masamang katawan nila, maging ko, Lord. Itinatas ko, Panginoon, na pagalingin mo sila, Lord, sa pangalan ni Jesus. Alam ko, Panginoon, ang dugo mo na dahil sa krus ng Kalbaryo, ang siya nagpagaling sa amin. Sinabi mo, by your tribes we are healed. Kaya, Lord, naniwala ko, Panginoon, na kagalingan ay makakamtam namin, Panginoon, sa dugo na dumanak, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. At sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko, Panginoon, ang karamdamang ito na walang karapatan ito, Panginoon, sa aming pangatawan, sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, na dinadalahin ko yung Panginoon, yung mga kasamahan ko, yung mga churchmate ko, yung mga kabatiran ko na nandito, Panginoon, ang mga manonood, Lord, kung sino man na nakaka-experience, Panginoon, ng particular, Panginoon, na kanilang financial bankruptcy, yung kanilang financial difficulties, Panginoon, sa buhay. Lord, tinatalian ko po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang kahirapan, ang financial difficulties sa buhay namin. At Lord, binubuksan namin, Panginoon, ang bintana ng langit, ang pintuan ng langit, Panginoon, at ibus mo ang pagpapala mo sa amin, Panginoon, na sulit kalagay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na you are our great provider. Ikaw magpuprovide sa lahat, Panginoon, ng aming pangailangan. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pangako mo. Lord, kung magiging tapat kami, Panginoon, sa iyo sa paglilingkod, magiging tapat kami sa pagbibigay, magiging sa aming tithes and offering, Panginoon. Alam namin, Panginoon, susukian mo ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay gaganti, Panginoon, sa aming kabuhayan. Lord, salamat po, Panginoon, sa aming napag-aralan sa hapong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na anuman ang mga mensahe na ipinagdalo mo sa amin, Lord, ay nawa, continue to remind us, i-remind mo sa amin ito, at patuloy na maapay namin ito, Panginoon, sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, bago po tayo matapos sa ating gawain, awitin po muna natin ng walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin mahirap sa tingin mo, kahirap
tayo ulit maupo at meron po tayong konting salo-salo. Merienda. Merienda pang pahaba ng buhay. Salamat po kay Brother Tolis sa sponsor ng pansit. Maraming salamat po. Inannounce mo, magagalit sa akin yan. College man na. Ikaw kasi, kanina ko pa eh. Ay, nabigay ko ba yung lente? Hindi. Kaya ko. Nabigay ko sa'yo, kaya police sa sa'yo. Ay,